Hello po, good morning po sa ating lahat. Ngayon magkakaroon po tayo ng short lecture kung paano gamitin ng SWFEA 2D. Ito po, magkakaroon po tayo ng lecture kung paano ito gamitin. Kung ito po ay structural analysis application na applicable po ito sa for building permit application po. Marami na pong tayong nagawa na-apply po ito sa pag-apply ng building permit dito sa Pilipinas, iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Para po tayo makapagsimula, pindutin natin itong tatlong dot. Ito pong frame. Pag pinindot po natin itong frame, new lang po tayo, new. Pangalanan po natin, example, two-story structure po siya. Lagay natin two-story. Yan, create. Yan. Para po tayo makapag-create, pindutin po natin itong bilog na puti na may plus. Ito po 0. Ito po yung coordinates na 0, 1. Ang isa po niyan, 1 meter, 0. Pindutin po natin dito sa 0. Let's say for example, 3 meters po from floor level to second floor level. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos 3, let's say for example po 3 meter din po ang span. So yan. Kada dot po niyan, node po yan. Yan. Yan, meron na po tayong tapos basta tuloy lang po natin ang pagpindot dito para sa magkaroon ng node, itong bilog na puti po na may plus. Tapos para po makapag-add tayo ng frame, ito pong line na nakaslant ng konti pa kanan, pindutin po natin to. Add frame element, pindutin po natin sa 0. Tapos isa po uling pindot, add frame element sa 1. Tapos add frame element po ulit 1. Add frame element po ulit 2. Add frame element add frame element 2, add frame element 3, add frame element 2, add frame element 4, add frame element 5, add frame element 4, add frame element 1, add frame element 6, add frame element, basta ulit-ulitin lang po natin yon. Add frame element 7, add frame element 7, add frame element 2, add frame element, add frame element, add frame element, add frame element. Yan. Yan, meron na po tayong frame. Lagyan po natin siya ng supports. Ito pong parang brush siya dito sa gitna. Ito po yung supports na icon. So, let's say for example, fix support po. Fix. Tapos, let's say for example, magkakaroon po tayo ng ultimate load. So, example, distributed load po dito. Let's say for example, distributed load po dito sa, kunyari dito po sa sa F1. Yan. Start load 10 kN per meter, end load 10 kN. So 20.
20. 20. Full length. Start distance 0. End distance yan. Yan po, automatic po siya. Nung niloadan po natin tong beam na to from node 1 to node 2, nagkaroon na po siya tayo ng moment diagram. Meron po tayong mga reactions. Pag nag-a-analyze po tayo, meron po tayong ginawang program na example dito sa beam na to, may maximum moment tayo. Meron po tayong ginawang program sa Excel. Input lang po natin yung maximum moment, lalabas na po yung number of main bars natin. Sa mga susunod po nating lecture, discuss po natin nun. Dito po ulit tayo sa frame. Ito pong parang shear diagram dito sa kanan from top right ito po yan po axial force, yan axial force po. Tapos kung gusto po natin mag-generate ng report, pindutin lang po natin itong tatlong dot, generate report. Yan. Magkakaroon na po tayo. Save lang po natin. Yan. Nagge-generate na po siya ng report. Yan. Hintayin lang po natin ng konti. Magkakaroon na po siya ng yan. May PDF file na po. Open po natin yung PDF file. Yan, may PDF file na po. May report po tayo. Yan. Complete report na po yan. Fortunately naman po, acceptable naman po to sa marami pong municipality dito sa bansa natin sa Pilipinas. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po muna. At least ngayon na meron na po tayong short lecture kung paano gamitin itong app na ito, itong structural analysis application ito po. Thank you po sa pakikinig. Once again, this is Engineer Mark Joseph Igor Lescano po at your service. Okay.